Limang kamalian ko sa pera. Gusto kong i-share sa inyo para hindi nyo na ako gayahin at mas mabilis kayong aangat sa iyong personal finance. Una is binuhos ko ang oras ko sa trabaho. Ito yung naging comfortable ka sa trabaho. Kaya talagang wala ding growth, no? Kasi talagang nag-overtime lang ako and then gusto ko lang ma-promote, yung pala nasa negosyo pala talaga. Ang talagang income na makakapagbigay sa atin talaga ng mas malaking ipon. And then pangalawa, nag-iipon ako ng walang specific goals. Madalas nag-iipon lang talaga tayo para for the sake of may ipon lang tayo. Pero at the end of the year, gagastosin din natin to. Like sumasali ako sa co-op or talagang sa mga paluwagan pa yan. Tapos pagka naka-receive na tayo ng ipon natin, gagastosin lang natin, pambibili lang natin. And then pangatlo, not increasing my income ASAP. Kasi talagang dati naging manager pa ako pero maliit lang talaga ang income ko. So, importante talaga mag-start tayo kaysa small business para matuto na rin tayo as soon as possible. And then, pang-apat, nag-invest sa negosyong hindi ko naintindihan. Dati gusto ko lang din kumita na malakihan kaya na-scam din ako sa negosyo. Kaya importante, kung mag-i-start tayo ng negosyo, talagang simulan natin to ng maliit lang. Huwag tayong susugal agad ng malakihan. Kaya yung lifetime savings ko naubos din sa negosyong sinimulan ko dati. And, panglima, hindi ako nagbigay ng oras sa financial education. Madalas alam natin pag graduate tayo, okay na. Pero kapag ikaw pala ay hindi nag-aral sa financial education, kahit kumikita ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa pera mo. At hindi rin ako marunong mag-invest that time. Kaya mula nung nag-attend ako ng financial seminar, nagbasa ng financial books, doon ako natuto na importante pala nag-i-invest din tayo at meron tayong financial plan. And to know more about savings and investment, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano, or email me at roan.capistrano@gmail.com.